Isang maliit na anino ang nakaupo sa tabi ng basurahan sa likod bahay. Nakayuko ito, abala sa hawak na puting styrofoam box na halatang pinaglumaan na at itinapon. Gamit ang maliliit at marurungis na daliri, isa-isa nitong dinampot ang mga butil ng kaningilamig na natira sa loob. Ito ang sorpresang bumungad kay Roberto Manlapas, hindi ang masayang tawa ng kanyang 8 taong gulang na anak. Hindi ang mahigpit na yakap na ilang taon na niyang pinapangarap, kundi ang imahe ng kanyang nag-iisang anak, si Lyra, na kumakain ng tira-tira. Mula sa basura, nanlamig ang buong katawan ni Roberto. Nabitawan niya ang manikang hawak-hawak, isang mamahaling laruan na may kulay rosas na bestida. Bumagsak ito sa mamahaling tiles ng kanilang kusina nang walang tunog, o baka sadyang nabingi lang siya sa dagundong ng sarili niyang dibdib. Ang manikang dapat ay simbolo ng kanyang pagbabalik. Ang manikang dapat ay magpapakita kung gaano niya kamahal at na-miss ang kanyang anak. Ngayon, isa na lang itong hangal na paalala ng kanyang pagkukulang. Kanina lang, habang nasa biyahe, halos lumipad ang kaluluwa niya sa pananabik. Matapos ang 3 taon na walang humpay na pagtatrabaho sa Cebu, sa wakas, makakauwi na siya. 1 linggo mas maaga kaysa sa inaasahan ng lahat. Naisip niya ang magiging reaksyon ni Serafina, ang kanyang pangalawang asawa. Tiyak na magugulat ito, ngunit matutuwa. Naisip niya ang reaksyon ni Lyra, ang kanyang mahiyaing anghel, ang batang dahan-dahan ang paglaki pero puno ng tamis ang bawat ngiti. Uuwi na si Papa, Lyra. Bulong niya sa sarili habang yakap ang manika sa loob ng sasakyan. May pasalubong si Papa sa'yo. Gumuho ang lahat ng pangarap na yon sa isang iglap. Parang pinipiga ang puso niya habang pinagmamasdan ng anak mula sa salaming pinto ng kanilang kusina. Ang likod bahay nila ay malawak at maganda. May hardin na inalagaan ni Serafina. Pero sa sulok na yon, sa tabi ng mga itim na basurahan, doon nakaupo ang kanyang prinsesa. Nakasuot si Lyra ng lumang sando at shorts na tila nanlilimahid. Ang buhok niyang dapat ay nakatali, nang maayos ay gusot at nakaharang sa kanyang muka. At ang kanyang mga kamay na dapat ay malinis, ay puno ng dumi at grasa. Hindi ito ang Lyra na nakikita niya sa mga video call. Sa tuwing tumatawag siya, laging malinis si Lyra, laging maganda ang suot, laging nasa tabi ni Serafina, at sasabihin ni Serafina na kaya lang ito tahimik ay dahil nagpapa-baby na naman. Pasaway lang talaga minsan itong si Lyra. Sasabihin ni Serafina sa malambing na boses, pero mahal na mahal ko yan, huwag kang mag-alala. At naniwala siya. Diyos ko, naniwala siya sa lahat ng kasinungalingan na yon. Isang malakas na galit ang unti-unting umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Galit sa sarili. Paano niya hinayaan na mangyari ito? Paano siya naging bulag? Ang pera na buwan-buwan niyang ipinapadala, ang mga bilin, ang pagtitiwalang ibinigay niya kay Serafina. Para saan? Para pakainin ng basura ang sarili niyang anak? Dahan-dahan siyang umatras, maingat na hindi makalikha ng anumang ingay. Pinulot niya ang manika mula sa sahig. Ang ngiti sa mukha ng laruan ay tila nang uuyam sa kanya. Kailangan niyang mag-isip. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kung susugod siya ngayon, kung gagawa siya ng eksena, tiyak na may palusot na namang ihahanda si Serafina. Gagawa na naman ito ng isang matamis na kasinungalingan at baka siya pa ang palabasing masama. Hindi. Hindi sa pagkakataong ito. Pumasok siya sa maliit na banyo malapit sa kusina at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang dating masayang mukha ng isang ama na sabik umuwi ay napalitan ng isang anyo na puno ng pait at galit. Huminga siya ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Nagbilang siya hanggang 10 bago lumabas. Inilagay niya ang manika sa ibabaw ng isang upuan na tila ba wala lang. Pagkatapos, huminga siya ulit ng malalim
at binuksan ang pinto ng kanilang bahay at isinara ito ng may kaunting lakas para marinig sa buong kabahayan. "Serafina? Lyra? I'm home!" Sigaw niya gamit ang pinakamasayang boses na kaya niyang pekihin. Ito na ang simula ng isang bagong laban. Isang laban na hindi niya alam kung paano sisimulan, pero sigurado siyang kailangan niyang ipanalo para kay Lyra. Mula sa bintana, nakita niyang natigilan si Lyra. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ng bahay at sa mga mata nito, hindi kagalakan ang nakita ni Roberto. Nakita niya ang takot at kasabay ng pagtakbo ni Serafina pababa ng hagdanan na may peking ngingiti sa labi. Alam na ni Roberto na nakatayo siya sa gitna ng isang digmaan na matagal nang nagsimula nang hindi niya namamalayan. Parang isang eksena sa pelikula ang sumunod. Agad na bumaba si Serafina mula sa hagdanan. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk duster. Ang buhok nito ay nakapusod ng perpekto at ang amoy ng kanyang pabango ay tila isinampal sa mukha ni Roberto. Ang itsura niya ay ang kabaligtaran ng kalagayan ni Lyra kanina lang. "Hon! Oh my God! Anong ginagawa mo rito?" Tumakbo ito palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. "Akala ko ba next week ka pa? Bakit hindi ka man nang nagsabi? Sinalubong sana kita sa airport." Pilit nang ngumiti si Roberto. Giniit niya ang sarili na yakapin ito pabalik, kahit na ang pakiramdam niya ay para siyang yumayakap sa isang ahas. Ang bango ng pabango ni Serafina ay biglang naging nakakasulasok. "Gusto ko kayong sorpresahin," sabi niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. "Nasaan si Lyra?" tanong niya, habang kunwari inililibot ang paningin sa paligid. "Nasa likod bahay, naglalaro. Alam mo na, itong anak mo." Malambing na sabi ni Serafina, kumakalas sa yakap. "Minsan may sariling mundo. Lyra, halika rito anak. Nandito na ang papa mo." Ilang sandali pa, pumasok si Lyra mula sa likod bahay. Nagbago na ang anyo nito. Malinis na ang kanyang mukha at mga kamay, bagamat medyo mamasama sa pa ang laylayan ng bago niyang damit na halatang isinuot ng nagmamadali. Nakatungo ito, hindi tumitingin ng diretso kay Roberto. "Anak?" Lumuhod si Roberto para maging kapantay nito. "Namiss ka ni Papa?" Walang narinig na sagot si Roberto. Nakita lang niya ang bahagyang paggalaw ng mga balikat nito. "Tingnan mo, Hon. Ganyan na naman siya," bulong ni Serafina, na may halong kunwaring pag-aalala. "Kapag nandyan ka, naglalambing lang yan sa pagiging tahimik. Pasaway talaga." Isang matalim na bagay ang tila tumusok sa puso ni Roberto, pero hindi niya iyon ipinahalata. Ngumiti lang siya at hinaplos ang buhok ni Lyra. "Okay lang yan. Namiss lang siguro ako ng prinsesa ko," sabi niya. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakamahabang hapunan sa buong buhay ni Roberto. Umupo sila sa isang mesang puno ng masasarap na pagkain na mabilis na ipinaluto ni Serafina. Para sa isang taong hindi nakakaalam, isa itong perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang amang kaluluwilang, isang mapagmahal na asawa, at isang tahimik na anak. Pero para kay Roberto, ang bawat subo ay walang lasa. Ang bawat salita ni Serafina ay parang lason sa kanyang pandinig. "Ay nako, Hon, itong si Lyra. Kanina, nagtampo na naman." Simula ni Serafina habang nagsasandok ng kanin sa plato ni Roberto. Ayaw kainin yung tanghalian niya. Ang gusto, yung mga chichirya. Siyempre hindi ako pumayag. Kaya ayun, nagtantrums, nagkulong sa likod bahay at naglaro sa may basurahan. Tiningnan ni Roberto ang kanyang asawa. Ang galing nitong magkwento. Ang galing nitong magsinungaling. Bawat detalye ay tila kapani-paniwala. "Talaga?" tanong ni Roberto. Pinapanatili ang kalmadong tono. "Oo, minsan talaga. Sinusubok niya ang pasensya ko.
Sabi ni Serafina sabay buntong hininga na parang pagod na pagod. Pero syempre, tinitiis ko para sa'yo, para sa pamilya natin. Tumingin si Roberto kay Lyra. Nakayuko pa rin ito. Pinaglalaroan lang ang pagkain sa kanyang plato. Hindi man lang ito kumikibo para ipagtanggol ang sarili. Biglang iniabot ni Serafina ang pitsel ng tubig na malapit kay Lyra. Sa simpleng paggalaw na yon, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa mundo ni Roberto. Nakita niya kung paano napapitlag si Lyra. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na pag-urong ng katawan. Para itong isang hayop na sanay ng masaktan na inaasahan na ang susunod na hampas. At sa sandaling iyon, lahat ng natitirang pagdududa sa isip ni Roberto ay naglaho. Takot. Takot ang anak niya sa kanya. Hindi niya tinapos ang kanyang pagkain. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Roberto. Nakahiga siya sa tabi ni Serafina na mahimbing na natutulog, tila walang anumang inaalala sa mundo. Bawat paghinga nito ay parang insulto sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kwarto ni Lyra. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob at nakita ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang isang lumang unan. Pumasok siya at umupo sa gilid ng kama. Sa liwanag na nagmumula sa buwan, nakita niya ang mga tuyong bakas ng luha sa pisngi nito. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay. Napakalamig. Anak, bulong niya. At sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Anong ginawa nila sa'yo? Patawarin mo si Papa. Patawarin mo ako. Hinalikan niya ang noo nito at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa pisngi ni Lyra. Isinumpa niya sa sarili niya ng gabing iyon. Hinding-hindi na siya aalis. Hinding-hindi na niya iiwan si Lyra. At malalaman niya ang buong katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit. Aalamin niya kung sino ang dapat managot sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang anak. Kinabukasan, maagang nagising si Roberto. Nagkunwari siyang may mahalagang tawag mula sa opisina at lumabas ng bahay. Umupo siya sa loob ng kanyang sasakyan, hindi alam kung ano ang unang hakbang na gagawin. Paano niya malalaman ang katotohanan kung ang sarili niyang anak ay takot magsalita? Paano niya lalabanan ang isang babaeng bihasa sa pag-arte at pagsisinungaling? Habang abala siya sa malalim na pag-iisip, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, pero sapat na iyon para mapatayo ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. Gusto mo bang malaman ang katotohanan tungkol sa anak mo? Sinundan iyon ng isa pang mensahe. Ako si Minda, kapitbahay ninyo. Matagal na kitang gustong kausapin. Nagkita sila sa isang maliit na panaderya sa kanto, malayo sa kanilang subdivision. Maaga pa, kaunti pa lang ang tao. Umupo si Roberto sa isang mesa sa pinakasulok, habang si Aling Minda naman ay naupo sa tapat niya. Halata ang kaba sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang baso ng kape. Ang mga mata nito ay panay ang silip sa labas ng tindahan, tila natatakot na may makakita sa kanila. Aling Minda, salamat po sa pagpunta, mahinang sabi ni Roberto. Naku, Roberto, walang anuman, bulong ng matanda. Kailangan mo ring malaman ang totoo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako sa asawa mo. Kinilabutan si Roberto sa sinabi ng matanda. Pati ang matandang kapitbahay nila ay takot kay Serafina. Ano po ba ang gustong niyong sabihin, Aling Minda? Tanong ni Roberto. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na unti-unti nang bumibilis ang tibok ng puso niya. Bumuntong hininga si Aling Minda. Roberto, hindi maganda ang trato ni Serafina kay Lyra. Hindi na bago ang impormasyong yun para kay Roberto.
Ngunit ang marinig ito mula sa ibang tao ay nagbigay ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Nakita ko na po, Aling Minda. Nakita ko po ang anak ko kagabi. Hindi niya natapos ang sasabihin. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa galit. Hindi lang yon, Roberto, sabi ni Aling Minda. At sa pagkakataong ito, nanginginig na ang boses niya. Kinuha nito ang maliit na puting USB mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilagay sa mesa. Ito ang ebidensya. Matagal ko nang kinukunan ng video. Hindi ko na kaya ang makita ang pagpapahirap kay Lyra. Napatingin si Roberto sa USB, parang isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. May kung anong lamig na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi siya handa. Hindi pa siya handa para sa kung anuman ang makikita niya. Ano po yan, Aling Minda? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Video. Bulong ng matanda. Makikita mo kung paano saktan ni Serafina ang bata. Kung paano niya itapon ang pagkain ni Lyra. Kung paano niya utusan ng bata na kainin ang mga tira-tira sa basurahan. Isinara ni Roberto ang kanyang mga mata. Mas masakit pa pala kaysa sa inakala niya. Pero kailangan niya itong makita. Kailangan niyang malaman ang lahat. Salamat po, Aling Minda, sabi ni Roberto. Kinukuha ang USB. Maraming salamat po. Umuwi si Roberto, pero hindi siya dumiretso sa loob ng bahay. Naisip niyang kung ipapanood niya ito sa sarili nilang bahay, baka bigla siyang makagawa ng iskandalo. Baka makita pa siya ni Serafina at maunsiyami ang lahat. Kailangan niya ng privacy, kailangan niya ng oras. Nagmaneho siya patungo sa isang malapit na parke at ipinarada ang kanyang sasakyan sa isang liblib na bahagi. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa backseat at ikinabit ang USB. Sa bawat segundong lumipas, mas bumibigat ang kanyang puso. Unang lumabas sa screen ang mukha ni Lyra. Umiiyak. Nagmamakaawa. Pagkatapos, si Serafina. Nakasuot ng mamahaling duster, ang buhok ay perpektong nakapusod. Ang mukha nito ay puno ng galit, hindi ang matamis ng ngiti na laging ipinapakita nito sa kanya. Ayaw mo niyan? E di huwag kang kumain. Sino ang mawawalan? Ako o ikaw? Sigaw ni Serafina at malakas na hinampas ang plato ng pagkain sa mesa. Kumalat ang kanin at ulam sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ni Roberto habang pinapanood niya ang eksena. Nakita niya kung paano hinila ni Serafina si Lyra, idinala sa likod bahay at itinuro ang basurahan. Kainin mo yang mga tira-tira na yan para maranasan mo ang gutom, para matuto ka. Sigaw ni Serafina. Sa video, nakita ni Roberto ang mukha ni Lyra. Puno ng takot. Napakasakit. Parang may pumunit sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Serafina ay parang bala na tumatama sa puso niya. Napakagat siya ng labi. Ang mga mata niya ay nag-iinit, pero pinigilan niya ang sarili na umiyak. Hindi ito ang oras para sa luha. Ito ang oras para sa galit. Ito ang oras para sa katarungan. Pinatay niya ang laptop. Ang galit sa loob niya ay hindi na mapigilan. Galit sa sarili. Galit kay Serafina. Galit sa mundo. Dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Ramirez. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Attorney Ramirez, sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay malamig, matigas, at puno ng hindi maipaliwanag na puot. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa pamilya ko at kailangan kong manalo. Gusto kong makuha ang lahat sa kanya at gusto kong magdusa siya. Ang ngiti sa labi ni Serafina ay kasinungalingan. Isang sanay na maskara na isinusuot niya sa tuwing may kailangan siyang gawin, lalo na kapag nasa paligid si Roberto. Magaling siya sa pagpapanggap. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Roberto sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, sa bawat pagmamahal na ipinapakita niya kay Lyra sa harap nito. Pero ngayon, may kakaiba kay Roberto. Mula nang dumating ito,
May bumabagabag sa kanyang pakiramdam. Ang mga mata nito ay hindi na kasing inojen ng dati. Ang mga tingin nito ay tila naghahanap ng kung ano, tila nag-aanalisa. Parang may alam na ito na hindi niya pa alam. Hon, may problema ba sa kumpanya mo? Tanong ni Serafina isang umaga habang nag-aalmusal sila. Wala naman. Marami lang inaasikaso. Walang ganang sagot ni Roberto, abala sa pagbabasa ng dyaryo. Naramdaman ni Serafina ang pagtaas ng kanyang balahibo. Bakit hindi ito tumitingin sa kanya? Bakit ang lamig ng boses nito? Hindi ito ang Roberto na sanay niyang kontrolin sa pamamagitan ng paglalambing at mga matatamis na salita. May mali. Sigurado siya. Kinagabihan, habang nagpapanggap na natutulog si Roberto sa tabi niya, dahan-dahang bumangon si Serafina at pumunta sa balkonahe. Dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan at tinawagan ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang mga plano. Hello, Rodel? Bulong niya. Maingat na hindi maging malakas ang boses. Oh, Serafina, miss mo na agad ako? May pangaasar na tanong ng boses sa kabilang linya. Hindi ito oras para magbiro. Matalim na sabi ni Serafina. May kakaiba kay Roberto. Pakiramdam ko, may nalalaman na siya. Tungkol saan? Tanong ni Dr. Rodel na wala ang pang-aasar sa boses nito. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko. Kailangan nating bilisan ang plano. Kailangan nating mapunta sa ang lahat ng ari-arian niya bago pa mahuli ang lahat. Sabi ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Naisip niya ang kanyang nakaraan, ang trabaho niya bilang isang yaya sa isang matandang mayaman. Kung paano niya pinaniwala ang pamilya nito na siya ang tanging mag-aalaga sa kanya hanggang sa maipamana nito sa kanya ang bahagi ng kanyang ari-arian. Pero mabilis din itong natuklasan at kinailangan niyang tumakas. Matagal niya nang inilibing ang lihim na yon at ayaw niyang muling bumalik sa kahirapan. Ang lahat ng pagpapanggap na ito ay para lang sa iisang bagay, yaman at kapangyarihan. Kalma lang, Serafina, sabi ni Rodel. Nasa akin pa rin ang mga records ni Lyra. Madaling gawing mas grabe ang estado niya sa papel. Papalabasin natin na kailangan niya ng agarang medikal na atensyon sa isang sentro, malayo sa mga pwedeng kumalaban. Pero kung may alam na si Roberto, paano tayo makakakuha ng mga pirma niya sa mga papeles? Tanong ni Serafina at napahawak sa kanyang noo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala, sabi ni Dr. Rodel. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na magpanggap na ikaw ang pinakamabuting asawa at ina sa mundo. At syempre, ang pinakamagandang babae para sa akin. Bahagyang napangiti si Serafina. May kung anong seguridad na naramdaman niya sa boses ni Rodel. Magaling ito, matalino, at higit sa lahat, sunod sa kanyang utos. Sige, gagawin ko ang lahat, sabi ni Serafina. Hindi ko hahayaan na bumalik ako sa kahirapan, Rodel. Hinding-hindi. Tiningnan niya ang buwan sa kalangitan. Maganda. Nakakaakit. Tulad ng mga pangarap niya. Hindi siya papayag na sirain ni Lyra o ni Roberto ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang lahat ng ito ay para sa kanya at para sa kanila ni Rodel. Mag-ingat ka, Serafina. Kung malaman niya ang tungkol sa atin, tapos ang laro. Sabi ni Dr. Rodel bago ibaba ang tawag. Ngumiti si Serafina. Hindi mangyayari iyon. Wala itong nalalaman. Hindi ito matutuklasan ni Roberto. Wala itong ebidensya. Wala pa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pagngingit-ngit sa puso ni Roberto. Nagpapanggap pa rin siya na normal ang lahat, na parang walang alam sa likod ng mga matamis na ngiti at mapanlinlang na salita ni Serafina. Ngunit sa loob-loob niya, isang apoy ng galit at puot ang patuloy na nagliliyab. Agad siyang kumilos. Kinontrata niya ang isang pribadong investigador, si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na kilala sa husay sa paghahanap ng mga katotohanan.
Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa asawa ko, Mang Tonyo. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga pinagmulan, ang mga tao sa paligid niya, at pati na rin ang Dr. Rodel na therapist ng anak ko. Sabi ni Roberto sa pakikipagkita nila sa isang liblib na coffee shop. Masusunod si Roberto, sagot ni Mang Tonyo habang sinusulat ang mga detalye. Hindi po ako titigil hanggat hindi natin nahuhukay ang lahat ng baho. Samantala, sinubukan ni Roberto na gumugol ng mas maraming oras kay Lira. Dinala niya ang anak sa parke. Bumili siya ng makukulay na lobo. Sinubukan niyang kausapin ito, pilit na pinasasaya. Pero sa bawat ngiti na pilit niyang inaalok, isang malungkot at takot. Natingin lang ang isinasagot ni Lira. Isang hapon, nakaupo sila sa damuhan. Abala si Roberto sa pagpipinta ng bulaklak sa isang coloring book. Umaasang mahahawa si Lira sa kanyang kasiglahan. Pero si Lira ay nakatitig lang sa malayo. Walang imik. Anak, gusto mo bang kulayan ito? Tanong ni Roberto. Hawak ang isang kulay dilaw na krayola. Umiling lang si Lira. Hinawakan ni Roberto ang maliit nitong kamay at dahan-dahang inilagay ang krayola. Subukan mo lang, anak. Masaya to. Pero binitawan lang ni Lira ang krayola at ibinalik ang tingin sa malayo. Napabuntong hininga si Roberto. Napakasakit. Ang makita ang sariling anak na ganito ay parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Bakit niya hinayaan na mangyari ito? Bakit siya naging bulag? Kinagabihan, nagising si Roberto sa isang malakas na hiyaw. Mula ito sa kwarto ni Lira. Agad siyang bumangon at nagtatakbo. Binuksan niya ang pinto at nakita si Lira na nakaupo sa kama, nanginginig at umiiyak. Lira, anak, anong nangyari? Nanaginip ka ba? Tanong ni Roberto. Niyakap ng mahigpit ang anak. Umiling si Lira, patuloy sa pag-iyak. Walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Tanging malalakas na hikbi lang. Sinubukan ni Roberto na patahanin ito. Niyakap niya ng mahigpit. Hinaplos ang buhok. Pakiramdam niya ay napakapabaya niya bilang isang ama. Ang anak niya ay nagdurusa sa ilalim ng sarili niyang bubong at wala siyang kamalay-malay. Patawarin mo si Papa, anak. Bulong niya habang hinahalikan ang ulo ni Lira. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng tawag si Roberto mula kay Mang Tonyo. Sir Roberto, may development po sa kaso. Sabi ng investigador, ang kanyang boses ay seryoso. May nakuha po akong impormasyon tungkol sa asawa ninyo, si Mrs. Serafina Dizon. Ano po yon, Mang Tonyo? Tanong ni Roberto, kumakabog ang dibdib. Base po sa aming investigasyon, si Mrs. Dizon po ay dati nang nagtrabaho bilang isang private nurse sa isang pribadong ospital. Pero po, sa kasamaang palad, siya po ay na-terminate dahil sa umano'y financial anomalies at mga reklamo mula sa pamilya ng isang matandang pasyente na pinagsisilbihan niya. May hinala rin po sila na may kinalaman siya sa pagmanipula ng mana ng matanda. Paliwanag ni Mang Tonyo. Nanlamig si Roberto. Hindi siya nagulat, pero ang marinig, ang katotohanan mula sa isang tao ay nagbigay ng kumpirmasyon sa kanyang mga hinala. Masama talaga si Serafina. Mas masama pa sa inakala niya. May iba pa po ba? Tanong ni Roberto at napahawak sa kanyang sentido. Opo, sir. May kahina-hinala po kaming nakitang pagkikita ni Mrs. Dizon at ng doktor ng anak ninyo. Sabi ni Mang Tonyo. Ito po ang larawan. Isasend ko po sa inyo ngayon. Isang segundo lang ang lumipas at umilaw ang screen ng cellphone pa ni Roberto. Binuksan niya ang mensahe. At doon, tumambad sa kanyang mga mata ang isang larawan. Si Serafina at Dr. Rodel nakaupo sa isang high-end na restaurant, magkalapit at mukhang nagtatawanan. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Roberto. Ang pagiging komportable nila
sa isa't isa ay hindi na pangkaraniwan, ang larawan. Iyon ang nagkumpirma sa lahat ng kinatatakutan ni Roberto. Hindi lang sila nagtatrabaho ng magkasama, kundi may relasyon din sila. Ang taksil na asawa at ang tusong doktor. Isang pakana. Isang malaking kasinungalingan. Umalingaw-ngaw sa isip ni Roberto ang matatamis na salita ni Serafina, ang kanyang kunwaring pag-aalala para kay Lira. Ngayon, lahat ng iyon ay nagmukhang isang malaking biro, isang masakit na katotohanan na hindi niya kayang lunukin. Kinabukasan, matiyagang sinundan ni Roberto ang sasakyan ni Serafina. Nagkunwari siyang may mahalagang business meeting sa malayo. Ngunit ang totoo, sinisiguro niyang makikita ang kanyang asawa nang walang abiso. Pabalik-balik ang sasakyan ni Serafina sa iba't ibang butik, isang mamahaling restaurant, at huling huminto sa isang hotel na matagal nang alam ni Roberto na pag-aari ng pamilya ni Dr. Rodel. Napakunot ang noo ni Roberto. Nagulat siya. Hindi niya alam na may yaman din pala si Rodel. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa malayo, sa isang madilim na sulok ng parking lot kung saan hindi siya mapapansin. Kinuha niya ang kamera na binili niya at inihanda ang telephoto lens. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi sa matinding galit na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Ilang minuto siyang naghintay. Pagkatapos, lumabas si Serafina mula sa hotel, nakasuot ng ibang damit, mas elegante. Ngiting-ngiti ito, at sa likuran niya, sumunod si Dr. Rodel. Ang doktor, ang taong pinagkatiwalaan niya ang kanyang anak. Naglakad sila patungo sa sasakyan ni Serafina. Hawak ni Rodel ang braso ni Serafina. Ang kanilang mga mukha ay malapit sa isa't isa. Nakikipag-usap sila, nagtatawanan. Hindi na pangkaraniwang pakikipag-usap ng doktor at pasyente. Hindi na normal na pag-uusap ng kaibigan. Narinig ni Roberto ang usapan nila dahil sa kanyang high-tech na camera na may built-in na audio recording. Kailangan nating bilisan, Rodel. Nararamdaman ko na may nalalaman na si Roberto. Bulong ni Serafina. Huwag kang mag-alala, mi amor. Naayos ko na ang mga papeles ni Lira. Bukas, ididirekta ko na siya sa isang sentro sa malayong probinsya. Magmumukha siyang masama. Kailangan lang nating makita na nagtatampo siya para makita ni Roberto na nahihirapan ka, sabi ni Dr. Rodel, at hinaplos ang pisngi ni Serafina. Napasandal si Roberto sa kanyang upuan. Hindi na siya makahinga. Ang financial anomalies, ang pagmanipula ng mana, ang mga reklamo mula sa pamilya ng matandang pasyente, at ngayon, ang pinakamasakit sa lahat, ang balak nilang ilayo si Lira. Pinanood ni Roberto kung paano lumapit si Serafina kay Dr. Rodel. At sa isang iglap, naghalikan sila. Isang mahabang halik. Isang halik na puno ng pagtataksil. Kinuha ni Roberto ang litrato. 1, 2, 3. Bawat flash ng kamera ay tila isang busina ng paghihiganti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang kanina pa niya pinipigilan. Bumagsak ang kanyang ulo sa manibela. Naramdaman niya ang init ng mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Ang sobrang galit. Ang bawat alaala ng kanyang pagmamahal kay Serafina ay nagbalik. Pero ngayon, isa na lang itong dahilan para mas lalo siyang magalit. Pinaglaruan siya, pinagsamantalahan, at ang pinakamasakit, ginamit nila ang kanyang anak para sa kanilang kasakiman. Umalis sina Serafina at Dr. Rodel, hindi man lang nila napansin ang nakaparadang sasakyan ni Roberto sa dilim. Ngunit si Roberto, doon na natili sa kanyang sasakyan habang ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay na nagliyab sa kanyang puso. Ang pangako. Ang pangako niya kay Lira. Hinding-hindi niya hahayaan na masira nila ang kanyang pamilya. Hinding-hindi niya hahayaan na kunin nila ang kanyang anak.
At hinding-hindi niya hahayaan na hindi sila magdusa sa lahat ng ginawa nila. Ang pakiramdam na parang may pader na unti-unting gumuguho, iyon ang naramdaman ni Serafina sa mga sumunod na araw. Sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Roberto, nakikita niya ang isang bakas ng pagdududa, ng galit, na pilit nitong itinatago. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang mga pangarap niya tungkol sa isang buhay na puno ng yaman at kapangyarihan ay unti-unting nababalutan ng takot. Ano na, Rodel? Kailan natin gagawin? Tanong niya kay Dr. Rodel sa telepono. Relax ka lang, mi amor. Naayos ko na ang lahat. Bukas, ipapadala ko na sa'yo ang mga papeles. Kailangan mo na lang pirmahan. Ang plano ay ilabas natin na kailangan ng agarang atensyon si Lira sa isang espesyal na sentro na malayo sa syudad. Ito ang pinakamabilis na paraan para mawala siya sa eksena at makapag-focus tayo sa ari-arian ni Roberto. Paliwanag ni Dr. Rodel, ang kanyang boses ay kalmado at mayabang. Nakahinga ng maluwag si Serafina. Sa wakas, ang paghihirap niya, ang pagpapanggap niya, ang pagtitiis niya sa bata, matatapos na. Sigurado ka bang walang makakadiskubre sa atin? Tanong ni Serafina, may huling bahid ng pag-aalala. Siyempre naman, sino ang maniniwala sa isang bata na may special needs at sino ang paniniwalaan? Ako, isang respetadong doktor, o ang asawa mo na masyadong abala sa pera para bantayan ang sariling pamilya? Mayabang na sabi ni Dr. Rodel. Napangiti si Serafina. Tama nga. Sila ang may kontrol. Sila ang mananalo. Para masigurong may ebidensya sila, nagplano si Serafina ng isang maliit na insidente. Isang hapon, habang nag-iisa si Lira sa sala, nanonood ng TV, sinadya ni Serafina na ilagay ang paboritong laruan ni Lira, ang manikang bigay ni Roberto, sa ibabaw ng mataas na kabinet. Pagkatapos, kunwari abala siya sa paglalaba. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang maliliit na hakbang ni Lira patungo sa sala. Pagkatapos, ang mahinang tunog ng pagsubok nitong abutin ang manika. Lira, anong ginagawa mo dyan? Malakas na sigaw ni Serafina at lumabas mula sa labahan. Nagulat si Lira. Napahawak ito sa cabinet at natumba kasama ang ilang vase na nakapatong doon. Basag. Hey naku, Lira, ang sabi ko na nga ba? Sinusubukan mo na naman ang pasensya ko. Malakas na sigaw ni Serafina. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang mahal-mahal ng mga vase na yan. Hindi ka talaga nadadala. Umiyak si Lira. Pero hindi niya pinansin. Sa katunayan, bahagya pa siyang napangiti. Ang insidenteng iyon ay magagamit niya para patunayan na mapanganib si Lira. Kinabukasan, isang importanteng dokumento ang natanggap ni Roberto. Nakaupo siya sa kanyang opisina nang dumating ang isang courier. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na envelope na may opisyal na selyo. Binuksan niya ito nang may nagdududang puso. Isang summons mula sa korte. Isang petisyon na inihain ni Serafina Dizon. Ang nilalaman ng petisyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Roberto. Petition for guardianship and placement of minor Lira Manlapas in a specialized care facility. Nababasa niya ang bawat salita at ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang mga salitang danger to herself and others, unstable emotional condition, at requires immediate institutional care ay tila mga bala na tumatama sa kanyang dibdib. Ang petisyon ay pinagtibay ng isang medical na report mula kay Dr. Rodel na detalyadong inilalarawan ang kalagayan ni Lira bilang severe behavioral issues at uncontrollable outbursts. Nakaramdam si Roberto ng pagdududa, ng galit at higit sa lahat, ng matinding takot. Ang lahat ng pinaghihirapan niya, ang lahat ng ebidensya na nakalap niya, ang lahat ng plano niya. Ngayon, tila mauuwi sa wala. Napasandal siya sa kanyang upuan, hawak ang dokumento na tila isang mabigat na pasanin. Nagawa nila.
nagawa nilang mauna. Ang opisina ng abogado ay madilim at ang bigat ng katahimikan ay tila nakakasakal. Sir Roberto, mahirap po ang kasong ito, sabi ni Attorney Ramirez. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakalatag sa mesa ang mga papeles mula sa korte kasama ang medical na report ni Dr. Rodel. Malakas po ang kalaban ninyo dahil meron silang medical evidence mula sa isang respetadong espesyalista at ang kasaysayan ni Lyra na isang bata na may special needs ay lalong nagpapahirap sa atin. Pinakita ni Roberto ang video ni Aling Minda, ang mga litrato niya kina Serafina at Dr. Rodel. Pero kahit ito, tila hindi pa sapat. Ang video po ni Aling Minda ay isang malakas na ebidensya ng child abuse, pero ang pagiging private video nito, madali po nilang sabihing isolated incident lang po iyon. O kaya ay pinutol-putol lang para masira si Mrs. Dizon, paliwanag ni Attorney Ramirez. At ang mga litrato po ninyo, pwede rin po nilang i-deny iyon bilang personal vendetta ninyo kay Mrs. Dizon. Napakuyom ang kamao ni Roberto. Hindi siya makapaniwala. Ang katotohanan ay naroon, malinaw na malinaw, ngunit bakit tila hindi ito sapat? Paano na ang anak ko, Attorney Ramirez? Hahayaan ko na lang ba silang ilayo si Lyra sa akin? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Umiling si Attorney Ramirez. Hindi po, Sir Roberto. Lalaban po tayo. Pero kailangan po natin ng mas matibay na ebidensya, mga testigo. Naalala ni Roberto ang dating kasambahay nila, si Aling Nena, na pinatalsik ni Serafina matapos itong magsumbong tungkol sa pagtrato kay Lyra. Ang dating kasambahay namin, si Aling Nena, baka pwede siyang tumestigo, sabi ni Roberto. May bahagyang pag-asa sa boses. Sinubukan na po namin siyang kontakin, Sir Roberto. Malungkot na sabi ni Attorney Ramirez. Pero tumanggi po siya. Takot daw po siya kay Mrs. Dizon. Binantaan daw po siya. Lalong gumuho ang mundo ni Roberto. Maging ang mga taong pwedeng tumulong ay natatakot kay Serafina. Napaka-impluensyal ng asawa niya. Napaka-mapanlin lang. Umuwi si Roberto na mabigat ang loob. Pumasok siya sa kanyang opisina. Tumingin sa mga litrato ni Lyra nung bata pa ito. Isang masayahin at inosenteng bata. Paano niya hinayaan na mangyari ito sa kanyang anghel? Inabot niya ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang ina sa Laguna. Kailangan niyang marinig ang boses ng kanyang ina. Kailangan niya ng lakas. Anak, kumusta na kayo ni Lyra dyan? Tanong ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Roberto na manatiling matatag pero hindi niya kaya. Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko na po alam. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Bakit anak? Anong nangyayari? Tanong ng kanyang ina. Naramdaman ang pagbabago sa boses niya. Ikinuwento ni Roberto ang lahat. Ang pagtataksil ni Serafina. Ang pakana ni Dr. Rodel. Ang petisyon sa korte. Ang takot na mawala sa kanya si Lyra. Umiyak ang kanyang ina sa kabilang linya. Anak, huwag kang susuko. Lumaban ka. Hindi pwedeng makuha nila si Lyra. Hindi. Ako na ang bahala kay Nena. Kaibigan ko ang kapatid niya. Kakausapin ko siya. Kahit papaano, nagkaroon ng kaunting pag-asa si Roberto. Pero ang gabi bago ang paglilitis ay ang pinakamahabang gabi sa kanyang buhay. Umupo siya sa tabi ng kama ni Lyra. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang maliit nitong muka ay payapa. Tila walang alam sa gulo na nangyayari sa paligid nito. Pangako anak, hindi ka nila makukuha sa akin. Hinding-hindi. Bulong niya habang hinahalikan ang noo ni Lyra. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ano? Paano niya ipagtatanggol ang kanyang anak kung ang lahat ay tila laban sa kanya? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya
ay kailangan niyang lumaban para kay Lyra. Kahit na sa tingin niya, nasa bingit na siya ng pagkatalo. Ang courtroom ay puno ng mga tao. Mga mamamahayag na uhaw sa iskandalo. Mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Roberto na nagtataka sa biglaang gulo sa pamilya nito. At sa isang sulok, si Aling Minda kasama ang ilang kapitbahay na puno ng pag-aalala. Si Serafina, nakasuot ng eleganteng puting damit, umupo sa kanyang upuan sa tabi ni Dr. Rodel na nakasuot ng kanyang puting coat. Magkatabi silang tila isang perpektong mag-asawa, may peking na pangiti sa kanilang mga labi, puno ng kumpiyansa. Sa kanilang mga mata, nakita ni Roberto ang pagmamataas at kasakiman. Sa kabilang banda, umupo si Roberto, hawak ang kamay ni Lyra na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang anak ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok ay maayos na nakapusod. Ang mga mata nito ay nakatingin sa sahig, puno ng takot. Nagsimula ang paglilitis. Unang tumestigo si Dr. Rodel. Maayos at propesyonal ang kanyang presentasyon. Inilarawan niya si Lyra bilang isang bata na may severe developmental and behavioral issues, na prone to violent outbursts at poses a danger to herself and others. Nagpakita siya ng mga chart, graphs, at medical records na tila nagpapatunay sa kanyang mga pahayag. Bilang isang doktor na nagmamalasakit sa kapakanan ng bata, naniniwala akong ang pinakamabuti para kay Lyra ay ang mailagay siya sa isang specialized care facility kung saan siya makakatanggap ng tamang atensyon at therapy na hindi kayang ibigay ng isang ordinaryong tahanan. Sabi ni Dr. Rodel, tumingin ng diretso sa hukom. Pagkatapos, si Serafina naman ang tumestigo. Lumabas siya bilang isang martir na asawa at ina na matagal nang nagtitiis sa pagiging pasaway ni Lyra. Umiyak siya, nagkunwaring nag-aalala, at humingi ng awa sa hukom. Mahal na mahal ko po si Lyra, Your Honor. Sabi ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng hikbi. Pero hindi na po namin siya kayang kontrolin. Ginawa ko na po ang lahat. Pero sa tingin ko, kailangan niya na po talaga ng professional na tulong. Masakit po para sa akin na gawin ito, pero ito po ang para sa kapakanan niya. Maraming nababanaag sa kanyang pagtatanghal. Pagkatapos ng pahayag ni Serafina, si Roberto naman ang tinawag sa witness stand. Huminga siya ng malalim. Hawak niya ang USB ni Aling Minda, ang mga litrato niya kina Serafina at Dr. Rodel at ang mga ebidensya mula sa kanyang pribadong investigador. Sinimulan ni Roberto ang kanyang testimonya. Sa umpisa, kalmado siya. Ikinuwento niya ang pagmamahal niya kay Lyra, ang kanyang pagbabalik sa Manila. Pagkatapos, ibinunyag niya ang lahat. Your Honor, ang lahat ng sinabi ng aking asawa at ni Dr. Rodel ay pawang kasinungalingan. Sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay tumataas. Hindi po pasaway ang anak ko. Siya po ang biktima. Ipinakita niya ang video ni Aling Minda. Ang mga tao sa courtroom ay nagulat sa kanilang nakita. Ang mukha ni Serafina ay namutla. Ang mukha ni Dr. Rodel ay puno ng pagkabigla. Iyan po ang tunay na Serafina Dizon, hindi po isang mapagmahal na ina, kundi isang mapang-abusong madrasta. Sigaw ni Roberto, sabay turo kay Serafina. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga litrato nina Serafina at Dr. Rodel. Ang courtroom ay napuno ng bulungan. Your Honor, si Dr. Rodel po ay hindi lang doktor ng anak ko. Siya po ang kalaguyo ng aking asawa. At magkasama po sila sa pananamantala sa akin at sa aking anak, giit ni Roberto. Nagprotesta ang abogado ni Serafina, ngunit pinayagan ng hukom si Roberto na magpatuloy. At sa wakas, dumating ang huling ebidensya. Your Honor, mayroon po akong isang testigo na magpapatunay sa lahat ng aking sinasabi, sabi ni Roberto. At mula sa likod ng courtroom, lumabas si Aling Nena, ang dating kasambahay. Takot na takot pa rin ito, ngunit tumayo ng matuwid.
Sa tulong ng ina ni Roberto, naglakas loob itong tumestigo. Ikinuwento ni Aling Nena ang lahat ng nakita niya. Kung paano sinasaktan ni Serafina si Lira, kung paano siya binantaan ni Serafina. Sa gitna ng testimonya ni Aling Nena, nang hindi inaasahan may isang boses ang narinig sa loob ng courtroom. Isang mahina, nanginginig na boses. Papa, uwi tayo. Lahat ng mata ay napatingin kay Lira. Nakatayo ito, hawak ang kamay ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napatayo si Roberto, hinawakan niya ang anak. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa lahat ng tao sa courtroom. Itinuro ni Lira ang kanyang maliit na daliri kay Serafina, pagkatapos kay Dr. Rodel na nakatayo sa tabi nito. At sa isang malinaw, kahit na nanginginig, boses, sinabi ni Lira, masama siya. Ginutom ako. Sinaktan niya. Siya. Itinuro si Dr. Rodel. Kasama niya. Kinuha pera ni Papa. Natahimik ang courtroom. Isang matinding katahimikan. Namutla si Serafina. Si Dr. Rodel ay biglang nagbago ang kulay ng mukha. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang hukom, na kanina'y tila nag-aalangan, ay tiningnan si Lira. Pagkatapos ay sina Serafina at Dr. Rodel. Kitang-kita ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa harap ng mga ebidensya at testimonya na iniharap sa korte, at higit sa lahat, sa malinaw na pahayag ng bata, ang korte ay nagpasiya. Hindi na natapos ng hukom ang kanyang sinasabi. Bumagsak ang martilyo at sa sandaling iyon, alam na ni Roberto na nanalo sila. Ang courtroom ay napuno ng kaguluhan, mga bulungan, mga flash ng kamera, mga hiyawan. Si Serafina at Dr. Rodel na kanina'y puno ng pagmamataas ay nakita ngayong namumutla. Ang mga mata ay puno ng takot. Hindi nila inaasahan ang biglaang pagbabago ng sitwasyon. Ang kanilang mga plano ay gumuho sa isang iglap. Serafina Dizon at Rodel Sanchez, kayo ay inaresto sa salang child abuse, estafa at conspiracy to commit fraud, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng autoridad. Ang korte ay nag-utos ng agarang pag-aresto at pagpapataw ng piyansa. Ang lahat ng karapatan ni Serafina Dizon sa kustodya ni Lira Manlapas at sa ari-arian ni Roberto Manlapas ay binawi. Agad na nilapitan ng mga pulis si Serafina at Dr. Rodel. Habang inilalagay ang posa sa kanilang mga kamay, tiningnan ni Serafina si Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot. Ngunit hindi na siya natakot. Wala nang makakapagpaatras sa kanya. Hindi pa tapos ang laban na ito, Roberto. Pagbabayaran mo ang lahat. Sigaw ni Serafina habang kinakaladkad siya palabas ng courtroom. Ngunit hindi na pinansin ni Roberto ang kanyang mga banta. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang anak. Bumalik siya sa upuan, lumuhod sa harap ni Lira. Ang anak niya ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Ngunit may bakas na ng pag-asa. Anak, tapos na ang lahat. Bulong ni Roberto. Niyakap ng mahigpit si Lira. Hindi ka na nila sasaktan. Ligtas ka na kay Papa. Niyakap din siya ni Lira sa unang pagkakataon. Isang mahigpit na yakap. At sa mga bisig ng kanyang ama, naramdaman ni Roberto ang paghinto ng panginginig ng kanyang anak. Matapos ang lahat ng mga papeles at formalidad sa korte, dinala ni Roberto si Lira pauwi. Ang bahay na dating puno ng pekeng init at kasinungalingan ay ngayon ay tila tahimik at payapa. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Roberto na hindi na ito ang tahanan para sa kanila. Kailangan nila ng isang bagong simula. Isang lugar kung saan si Lira ay makakabawi. Isang lugar kung saan ang kanyang ina ay naroroon para gumabay sa kanila. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. Kami po ni Lira. Uuwi na po kami sa Laguna.
sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Talaga, anak? Sige, halika na. Matagal na kayong hinihintay ng lola mo rito. Umiyak ang kanyang ina sa kabilang linya, puno ng kagalakan. Huwag kang mag-alala, anak. Dito, ligtas kayo. Aalagaan ko kayo ni Lyra. Nakahinga ng maluwag si Roberto. Alam niyang tama ang desisyon niya. Kailangan nila ng sariwang simula. Isang lugar kung saan si Lyra ay makakalimot sa lahat ng nangyari. Kinabukasan, sinimulan nilang mag-impake ng mga gamit. Hindi marami ang kay Lyra, puro luma, at madalas ay bigay pa ng kanyang ama. Ikinatuwa ni Roberto na wala ng anumang pag-aari ni Serafina sa bahay. Habang nag-iimpake, lumapit si Lyra sa kanya. Hawak nito ang lumang unan na laging yakap-yakap nito. Papa, pupunta tayo sa lola? Mahinang tanong ni Lyra. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng kusa. Napangiti si Roberto. Oo, anak. Pupunta tayo kay lola. Magkakaroon tayo ng bagong bahay doon. Masaya doon. Maraming halaman, maraming hayop. Ang pag-asa ay muling sumibol sa puso ni Roberto. Ang kanyang anak ay nagsasalita. Ito ay isang magandang simula. Makalipas ang ilang araw, nasa sasakyan na sila, papalabas ng syudad. Ang traffic ng Manila ay unti-unting nawawala at napapalitan ng mga berdeng tanawin ng probinsya. Nakatingin si Lyra sa labas ng bintana, tila namamangha sa mga nakikita niya. Dahan-dahan, sumandal ito sa balikat ni Roberto. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, nakita ni Roberto ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, walang takot, walang pag-aalala. Hinaplos ni Roberto ang buhok ni Lyra. Ang daan patungo sa paggaling ay mahaba pa, alam niya. Ngunit ngayon, may pag-asa na sila. Magkasama sila. Ilang buwan ang lumipas at ang lumang bahay sa Laguna ay muling nabuhay. Ang simoy ng hangin ay sariwa, ang mga puno ay berde, at ang bawat umaga ay puno ng huni ng mga ibon. Ito ang lugar kung saan ipinanganak at lumaki si Roberto. At ngayon, ito rin ang magiging bagong simula para sa kanya at kay Lyra. Tinupad ng ina ni Roberto ang kanyang pangako. Sinalubong niya ang mag-ama ng may yakap na puno ng pagmamahal. Si Lola Miling, ang kanyang ina, ay isang matandang babae na puno ng karunungan at kabaitan, at agad niyang niyakap si Lyra na parang matagal na silang magkakilala. Welcome home, mga apo ko, sabi ni Lola Miling habang hinahalikan si Lyra sa noo. Sa tulong ni Lola Miling at ng isang bagong therapist na marekomenda ng ina ni Roberto, unti-unting bumalik ang sigla ni Lyra. Araw-araw, sinasamahan ni Roberto ang anak sa kanyang therapy sessions na ngayon ay puno na ng mga activities na naghihikayat sa kanya na magsalita at maglaro. Tinalikuran ni Roberto ang kanyang dating posisyon bilang CEO. Ibinenta niya ang kanyang shares sa Cebu at nagpa siyang mamahala sa maliit na farm ng kanyang pamilya sa Laguna. Mas kaunti ang pera, mas simple ang buhay, pero mas maligaya siya. Ngayon, may oras na siya para sa kanyang anak. Papa, tingnan mo. Isang hapon, tumakbo si Lyra patungo kay Roberto. Hawak ang isang kulay rosas na bulaklak. Maganda! Napangiti si Roberto. Ilang buwan na ang lumipas nang huli niyang marinig ang kanyang anak na magsalita ng buong pangungusap ng kusa. Isang malaking pag-unlad. Oo nga, anak. Napakaganda, sabi ni Roberto. Niyakap ang kanyang anak. Sa farm, nakikita ni Roberto ang pagbabago kay Lyra. Hindi na ito takot. Hindi na ito tahimik. Nakikipaglaro na ito sa mga manok at kambing. Natututo itong magpinta ng mga bulaklak sa hardin. Isang araw, habang nakaupo sila sa beranda, tumingin si Lyra sa kalangitan. Nakakita ito ng isang paru-paro na lumilipad. Papa, sigaw ni Lyra, sabay turo sa paru-paro.
At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, narinig ni Roberto ang tunay na tawa ni Lyra. Isang malakas, maligaya, at inosenteng tawa. Isang tunog na inakala niyang hindi na niya muling maririnig. Tumingin si Roberto sa kanyang anak. Ang mukha nito ay puno ng kagalakan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na siya ang dating Roberto na bulag sa pagmamahal. Hindi na siya ang dating Roberto na mas inuuna ang trabaho kaysa sa pamilya. Natuto siya mula sa kanyang mga pagkakamali. Natuto siyang maging isang tunay na ama. Ang pamilya ay hindi tungkol sa yaman o sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa pag-unawa, sa pagpapatawad, at sa walang kondisyong pagmamahal. Dahan-dahan, hinawakan ni Roberto ang kamay ni Lyra. Tiningnan niya ang kanyang anak, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagong simula. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong farm. Umupo sila sa beranda, magkatabi, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng takot ay naiwan na sa likod. Ngayon, mayroon na lang sila. Si Roberto, si Lyra, at ang kanilang bagong simula. Isang tahanan na puno ng tunay na pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni na Roberto at Lyra. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong salamat sa inyong pagtangkilik at paglalakbay sa bawat kabanata ng buhay ni na Roberto at Lyra. Ang kwentong ito na binuo mula sa pusong nais maghatid ng pag-asa at pag-ibig ay isang pagpapatunay na sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, laging may liwanag na naghihintay. May mga pagkakataon na kasama ninyo kaming nagalit, nasaktan, at umasa. Bawat yugto ay inilatag upang ipakita ang kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ama at ang himala ng paggaling mula sa matinding trauma. Sana ay naantig ang inyong mga puso ng mensahe ng kwentong ito, na ang tunay na halaga ng pamilya ay hindi nasusukat sa material na kayamanan o sa pagiging perpekto, kundi sa walang kondisyong pagmamahal, pag-unawa, at ang lakas na makita ang halaga ng bawat miyembro. Naway ang kwentong ito ay magsilbing paalala na may kapatawaran sa kabila ng sakit at laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa sarili, upang makalaya sa bigat ng nakaraan at yakapin ang bagong bukas. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Anong bahagi ng kwento ang pinakanakaugnay kayo? Anong aral ang inyong napulot? Mag-iwan lamang ng inyong mga komento sa ibaba at kami ay lubos na magpapasalamat. Muli, maraming salamat sa inyong pagiging bahagi ng pamilya ng audio drama na ito. Naway ang bawat isa sa atin ay makahanap ng sarili nating tahanan kung saan ang puso ay tunay na pinagaling at minamahal. Hanggang sa muli.